Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At yan nga pa mga ka-review natin, ito po na real talk sila ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nako, kapag kawatan ka ay kawatan ka talaga. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan. Ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po. Ito po ay mula kay Bisdak Pilipinas. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mula po kay Bisdak Pilipinas, isubscribe nyo na po. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, huwag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Yung challenge mo nagpapatuloy na just open the books. So, courtesy Just open the books. sa seminar. Basta gamitin mo lang sa tama. Alam mo, Pastor, pagkakawatan ka talaga. Ako po, Bisdak Pilipinas. May ibang topic tayo. Matapos pasukin ng mga hackers o cyber criminal ang mga websites ng Kamara at Senado, ay naalarma ang mga ahensya ng pamahalaan sa pag-atake nito, lalo na sa banta ng data and security breach. May ilang netizen na kumwestiyon sa timing nito at nagsabing self-inflicted ang hacking upang ma-justify ang confidential at intelligence funds nito matapos po ninyong i-anunsyo na magkaroon ng audit sa mga mambabatas. Ano po ang inyong masasabi sa nangyaring hacking spree kuno, Mayor? Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin bang paigtingin ang cybersecurity ng bansa? What do you think? Pastor, yung hacking, noon pa yan. Oo. Ngayon lang ulit na pag-usapan. Oo. Yung sa... Hacking yung mga estudyante niya, marunong pumasok na dyan, labas-pasok. Yung mga dyan sa colleges, mga bright, esos. Matagal na yung Pastor pinasok. Pero yung timing daw, Mayor, ng Ang timing, well, kasi nanunsyo mo daw na i-audit, tapos timing daw ang pag-hacking. Anong connection nun? Meron ba connection yun? Ito kasi, Pastor, it started with yung sa anak ko. Ni Inday. Ako, Mayor, si Inday ni Mayor, all these years may intelligence fund dyan. Ako may intelligence fund ako. Pito, at the outset, sabihin ko na sa inyo, anong produkto namin binigay sa Davao? Who was the first dito sa Pilipinas na nagkaroon ng mapayapa? Na walang komunista. May komunista pero nandiyan na sila sa bukid. Hindi pumapasok dito. Anong ginamit namin dyan? Laway? Tatanggap yung komunista ng laway? You know, pacification is a long process. We have to strengthen the barangays. Gastusan mo yan mo, Pastor. Ito naman kasi yung mga taong iba. Akala nila na pagka-intelligence, wala ng audit. Hindi, Pastor, dito sa atin may audit talaga. You have to. Ito binigay ko kay barangay captain. Oo. At tatanungin talaga, nakuha yan. Natangkap mo ba yung pera na yan? Look, marami kayong kilalang military everywhere. Ikaw, Pastor, alam mo. Ako lang ang presidente o mayor noon na may periodic command conference. Mayor ako, pinapatawag ko yan almost every other month. Lahat yung pulis ngayon buhay pa.
Well, I suppose, Inday has a way of doing it kasi, yung ROTC. So yan mga karibyo natin, no? Talagang sinabi na po ni dating Pangulong Duterte kung paano niya ginagamit yung intelligence fund, no, mga karibyo natin. At about naman po doon sa hacking, mga karibyo natin, may opinion po ako dyan, no? Opinion lang naman, mga karibyo natin, no? Siguro ko naman, itong mga hacker na ito, may takot pa rin ito. Kahit mga online yan, no? Kahit nasa space lang yan, no? Sa internet, mga karibyo, sila nagtatrabaho, gumagawa ng kabulastugan, mga karibyo. May takot pa rin yan, tao pa rin yan, no? Ang palagay ko po dyan, mga karibyo natin, may malaking tao or malaking tae na nasa likod niyan, mga karibyo natin, no? At palagay ko rin, pera-pera lang po ang pinag-uusapan dyan, ha? Pera-pera lang po, mga karibyo natin. Sa palagay niyo po, mga karibyo natin, ha? Anong palagay niyo dyan sa hacking na yan? May naaamoy po ba kayong malulutong na kwarta? Ha? Yun po kasi yung naiisip ko, mga karibyo natin, kasi, di ba, sa napakatagal na panahon, di ba, bakit, di ba, ngayon, at saka, gobyerno pa talaga, di ba? Oh, itataya mo ba yung, yung buhay mo? Oh, para lang pasukin ng isang website, mga ka-review, nang wala man lang kapalit, di ba? Siguro kung meron na talaga yan, di ba? Pati PMT gusto niya i-revive plus itong pasok ng mga komunista sa eskwelahan. Yes, Mayor. Kaya palakasin niya yung PMT kay yung man yung nag-iimber na. Where do you think the enemies of the state get their manpower na may utak? Diba ng estudyante natin? Yes. Mga taga-UP, sila yung mga ideologues. Yan ang hindi. Akala kasi nila intelligence pala na binubulsa. Yun sa mga kurakot. Pero itong pamilya na ito, ako pastor, maghingi kaya ako ng t-shirt sa iyo, pati basa t-shirt. Kasi pagdating ko dito, pawis ako. Maghiram kaya ako sa... Hindi na kaya ako magkuha ako. Pangatlong arbor ko na ito. Para dalhin ko ito, baka maganda. Magano kaya ako? The way I behave. Do you really think na... Nakita man sa lifestyle mo, yung bahay mo, ganoon pa rin. Even many have offered you a home in Manila, but you really declined because of your values that you hold for your office. And even when you became a private citizen. Ako lang ang presidente, pastor, na lumabas ng presidency na walang bahay sa Manila. So, balik ako sa hotel. Hindi rin ako makatagal kasi mahal. So, I must finish my business. Then, I'm there, I'm up to solve or to discuss within the shortest possible time. Wala akong bahay, pastor. Kung mayroon lang, may pera lang, may nakurakot lang ko kunti. Magbili na ako baski kondo lang. I remember nung congressman ka, pagka magsweldo ka, tawagin mo ako. Pakita mo yung cheque mo. Sabi mo na, Pastor, magsweldo ako, punta tayo sa Via Mare. Kahit tayo ng oyster. Maraming beses yun. Yun lang man ang makabawi ako sa iyo, Pastor. Totoo. Pero alam mo, men judge best when they condemn. Ang pinakamagandang pag-usa ng tao, lalabas yan, especially yung ididiin niya yung tao. Ganon yan. So, walang maniwala. Walang maniwala. Diwag. Total. Alam nung
ilang taon na ako na. Nag-retire na ako. Pumasok ako ng mayorship, same door. Umuwi ako pagka-presidente years after, same door, same lifestyle. Ito, naghihiram pa rin ng jacket sa iyo. So, Mayor, ang ibig sabihin, whatever the argument is to nalabas about confidential funds, intelligence funds, yung challenge mo nagpapatuloy na just open the books. Just open the books. So the people Basta will know. gamitin mo lang sa tama. Alam mo, Pastor, pagkakawatan ka talaga. Yes. Nasa dugo ng tao yan. You're corrupt, If you cannot resist, yun ang maraming pera. Pero Pastor, ako kasi tatay ko, governor. So I grew up, nakita ko yung tatay ko, governor, how many terms sa Davao. That kind of value. Alam mo, pagkamatay niya, I almost stopped going to school in Manila. Kasi hindi na kaya ng pera. Eh, wala na yan. But governor siya noon. O, gumano yun naman. Naging cabinet pa siya. Member. Kaya nandiyan mo yung nanay ko, sabi niya, hindi anak, sangla-sangla. And at that time, Mayor, the whole Davao is isa pa. Yes, So, Pastor. gusto ka magpayaman nung panahon na yun, mayaman ka na. Kung kurakot ka. May kami ng anak eh. Walang titulo sa pangalan namin nung umalis siya. I heard from you, Mayor, na bawal nga sumakay sa for official use only na sasakyan ang pamilya. No? Yung governor's car, governor ang plate number no. Oh. Hindi kami pwedeng makasakay. Oh. Yung ihatid sa eskwela na gano'n. Na hindi kami makasakay na kami mag-isa. Kung nandyan yung tatay ko, pwede. Yeah. So, yun ang nakagisdan mo. Yun ang nakuha ko sa kanya. And because I found it, or I still find it, maganda sa pagkatao mo. Yun ang pinasa ko sa mga anak ko. Yan ang kayo mga taga Davao. Sabihin mo nga sa mga taga Maynila, panahon ko, Pastor, medyo tawa-tawa pa yung mga tao dyan. Panahon ni Inday, nagtitipto ang mga tao dyan. Yes, we know that. Pati yung mga TV sa mga offices, pinakuha lahat yun. And when they have lunch, hindi silang lalan sa labas. They should have lunch in their offices para walang time wasted. Hindi lang alam kasi ng mga taga, akala kasi nila, alam mo, Pastor, wala sila ng hanap na they just don't believe it na mayroon pa mga tao sa mundong ito na iwan. Because Mayor, the way I see it, they judge you according to their values. So yan mga ka-review natin. No, talagang matindi yung pasabog ni dating President Duterte. Sabi niya po, kapag kawatan ka talaga. Sino kaya ang kanyang mga tinutukoyan ng mga ka-review natin, ha? At saka, in the last part ng video po mga ka-review natin, ano po ba talaga yung gusto nilang iparating, no, sa taong bayan? Sa akin po, opinion ko po, yung gusto po nilang sabihin sa atin, ganitong klase po si Vice President Sara Duterte, ganito po siyang klaseng tao, no? Yung parang wala sa kanyang personality yung magnanakaw ng intelligence fund, mga ka-review natin, no? Yun po yung gusto nilang iparating sa last part ng video, no, mga ka-review natin. Base po sa pagtatanong ni Apostol Kibuloy, no, na itong si BP Sara nga po, di ba, sinasabi na nung si dating Pangulong Duterte pa yung mayor sa Davao, talagang medyo pa yung mga tao, at ease pa, no, dahil sa medyo stricto lang, no. Nang si BP Sara na po ang naging mayor, talagang
sobra po ang stricto niya, no? Sa pamunuan niya. At wala po sa kanyang ugali, hindi po nakikita ng mga taga Davao na ganito, magiging ganyan po yung ano niya, no? About dyan sa intelligence fund. So yun, mga karibyo natin, well anyway, opinion lang naman po yan, mga karibyo natin. No, may sarili naman po tayong opinion at accepted po yan, no? Yan, mga karibyo natin naman po yung reaksyon, komento or kritisismo. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga nararamdaman sa balitang ito, ano? Yan, mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga karibyo natin, no? At huwag din pong kalimutang i-subscribe si Bisdak Pilipinas. Yan, mga karibyo natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po, Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po.